Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review natin itong ITEL S23. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si ITEL S23 mga ka-J-Vlog ay lumabas di 23 dito sa Philippines sa merong official price. Dalawa pala variants niya. Yung unang variant ay merong official price sa 4,299 pesos or almost 4,300 pesos na merong 4GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant, napaka-solid dahil meron siyang presyo na 4,999 pesos or almost 5,000 pesos na merong 8GB RAM and 128GB ang internal storage. Tapos ngayon, 1111 na makukuha nyo na lang for as low as 3,999 pesos yung ITEL S23. Meron pa ako nakita sa ano nila for as low as pa na 2,700, for as low as pa na 2,799, pero ano yan pag may voucher ka. Pero grabe, di ba, 2,800 sa 1111, ang ganda, sobrang mura. So yon, napakamura lang nitong ITEL S23. At kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description. So dito sa ating review, titingnan natin kung maganda nga ba ang overall performance ng ITEL S23. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa ITEL S23 at kung bakit isa itong napakasulit na smartphone lalo na sa kanyang presyo. Number one, of course, yun na nga sa presyo niya. Very affordable na ito smartphone na to. Biruin nyo ng SRP niya is 4,299 pesos for the 4GB 128 and 4,999 pesos for the 8GB 128. Pero, ang malupit dito mga ka-J-Vlog, pag bumili kayo nito sa online shop ni ITEL, tulad na lang sa Shopee or sa Lazada, makukuha nyo na lang ito ng 3,000 pesos plus. Pag tumiming pa kayo sa 1111, 1212, mas makukuha nyo pa po ito ng mas mura. So, ganyang kalupit mag-offer ng sale si ITEL when it comes sa mga smartphone sila. Kaya paniguradong magiging sulit yung perang ipambibili nyo dito. Sulit na nga yung presyo, napakamura pa, swak na swak lang sa inyong budget. So, alam naman natin na si ITEL ay nag-o-offer ng mga affordable smartphone with reasonable specifications. Number 2, sa kanyang screen. So yon, may screen nito, maganda rin mga ka-J-Vlog. Ang maganda kasi dito sa ganitong presyo na 4,000 pesos, naka-offer na sila ng 9Hz screen refresh rate sa isang smartphone. So yon, alam niyo na yung 9Hz sa 6,000 pesos pataas yan, pero dito 4,000 nakapag-offer. Isang malaking advantage pa yan, of course, kasi iba ay 60Hz refresh rate pa ang ino-offer nila. Resolution is very reasonable, HD plus 720p. Okay na okay yan sa ganitong presyo. Hindi na ako magreklamo dyan. Number 3 sa chipset. So nakakatuwa sa chipset ito, hindi na ito nilagyan ng sakit sa ulo na chipset, to be honest. Tulad na lang ng MediaTek Helio P35, MediaTek Helio G35 or G25. Yung mga chipset and mga J-Vlog ay mga slow chipset na yan, to be honest. At hindi na talaga yung perfect fit for 2023. Pero itong Unisoc Tiger T-Series si Unisoc, perfect fit pa yan mga J-Vlog, lalo sa mga ganitong presyo na 4,000 pesos plus. Merong sakit sa ulo na chipset ang Unisoc, yung Unisoc SC something ba yun, yung mga number. Masakit sa ulo yun, very slow chipset ni Unisoc yun. Pero nakakatuwa, dito nilagyan ni ITEL ito ng isang snappy chipset which is a Tiger T606. So, kaya sinabi ko yung snappy siya dahil yung GPU niya kasi titignan nyo rin dito which is okay for gaming. The Mali G57 mga ka-J-Vlog is a reasonable chipset when it comes sa gaming, lalo na sa ganitong presyo. So, nag-game test ko na si ITEL S23. Mamaya i-share ko yung experience ko when it comes sa game test dito sa smartphone na to. Pero masasabi ko, when it comes sa speed, performance, okay rin naman. Ang ITEL S23, mabibigyan niya naman ng justice yan mga ka-J-Vlog. Tapos ganito pa ang kanyang presyo. Number 4 sa RAM at internal storage. Dito ako nagulat dahil sa almost 5,000 pesos nakapag-offer na to ng 8GB RAM mga ka-J-Vlog with 128GB of internal storage. So sa ganitong presyo, sobrang bihira lang natin makikita yan, to be honest, yung 8GB 128 na variant sa almost 5,000 pesos smartphone. Nakakatuwa yung evolution or yung innovation ng smartphones today. Biruin nyo dati 2GB 32, ngayon 8GB 128 nalalagay na nila sa ganitong price segment. Napakasulit, and I think
napakahirap yan talunin when it comes sa mga ibang competitors na nag-o-offer lang ng 4GB RAM sa ganitong presyo. Medyo may nakikita na tayong mga ibang brands na nag-o-offer ng 128 sa ganitong price segment. Pero napakasulit yan mga J-Vlog, to be honest. Diyan pa lang sulit na ang inyong pera. At ang pinakalas sa kanyang ports. So yun, nakakatuwa na kahit sa ganitong mga presyo mga J-Vlog ay talagang Type-C na ang ino-offer, or yung standard na talaga ng port today is Type-C na. So, matik na talaga na dapat talaga nalimutan na natin ng micro USB port. Lalo na sa mga smartphone, Type-C na talaga kahit sa mura. Pero, ang nalungkot lang ako na part dito, maganda naman battery nito to be honest. Pero nalungkot lang talaga ako sa kanyang charging rate. So, Type-C siya, yes, pero slow charging po siya mga J-Vlog dahil meron lang siyang 10-watt charging. So, hindi siya support sa mga fast charging na bricks dahil nag-try na ako mag-charge dito sa mga fast charger ko ganun pa rin, mabagal pa rin mga J-Vlog dahil ang max lang neto na rate is 10 watts lang po. Kailan naman yung nalungkot ako sa kanyang charging rate, pero sa battery capacity wala akong masasabi yan dahil napakalaki mga J-Vlog, sobrang sulit po. So yun lang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Itel S23. Napakasulit na itong overall, lalo na sa kanyang mga features na mga offer. Tapos ganito lang yung kanyang presyo. And may possibility nga na makuha nyo pa ito ng mas mababa sa kanyang SRP pag bibili kayo sa Shopee Mall or sa Lance Mall. So sana nakatulong po sa inyo itong mga sinabi ko sa inyo pag bibili kayo or nagde-decide kayong bumili ng Itel S23. So next naman mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance si Itel S23. So itong smartphone na to ay equipped na Unisoc Tiger T606 with a GPU of Mali G57. So sa GPU pa lang mga J-Vlog, masarap na pakinggan yung GPU nito, Mali G57, and biruin nyo 4,000 pesos lang itong smartphone na to, pero nakapag-offer na ng Mali G57 na GPU. Ayun, yun nga, tulad na sinabi ko sa earlier part ng video, buti na lang hindi nila ito nilagyan ng slow chipset, nilagyan nila ito ng snappy chipset, tulad na lang ng T606 na okay yan, all good yan for gaming mga J-Vlog. Kapag-vintage na ako sa Itel S23 ng mga iba't ibang mga modern games, yun nila ng ML, COD, LOL Wildlife, Far Cry 84, at marami pang iba. Nahandle nyo naman yan mga J-Vlog ng pretty well. Merong mga slight or minor frame drops, pero super manageable naman mga J-Vlog pag naglalaro tayo dito sa Itel S23. Yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na super duper affordable na mga J-Vlog na kaya mag-handle ng mga modern games today with high settings pa sa ML, maganda i-consider si Itel S23 dahil available siya sa super refresh rate and ultra graphics ng ML. And nakapaglaro ko with that kind of settings, na-handle niya naman yan ng pretty well. So okay na okay to, all goods for gaming as isang budget smartphone. Bibigyan niya naman ng justice itong chipset niya. And of course, yung storage nito ay sobrang solid. 128GB sa mga J-Vlog. Napakadami nyo na malalagay dyan na games of course. And kung gaming na rin ang focus nyo, I suggest go for the 8GB, 128GB na variant. So next on mga J-Vlog, explore natin yung overall build quality nitong Itel S23. So itong nakagulat dito, hindi nyo akalain na ano lang to, below 5,000 pesos itong smartphone na to. So grabe, ang ganda ng pagkagawa, matte finish siya, buti na lang. Pero medyo nalungkot lang ako when it comes sa bandang camera module dahil glossy finish siya. So ayun, ayaw ko yung ganitong texture sa smartphone dahil sobrang fingerprint magnet niyan. And magandang i-remind na dual camera lang tong smartphone na to. So, ano lang to, joke time lang tong dalawang to. Isa is flash at isa design lang. So, ito lang yung dalawang camera lens niya. So, main camera ay nandito. And meron siyang circular camera module. Meron tayo Itel logo dyan. Okay na okay nga yung pagka-matte finish nitong si Itel S23. So, meron siyang box type design with side fingerprint scanner na rin and a volume rocker sa taas. And matte finish din overall ang frame na itong smartphone na to. Sa left side is yung yung SIM card slot. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. And syempre sa bibili ng smartphone na to ay meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Tapos, si Itel S23 pala mga J-Vlog ay merong notch display. So hindi na ako magre-reklamo sa notch. Dahil support din naman kasi nito smartphone na to ang smooth na 90Hz screen refresh rate.
So next on mga J-Vlog, explore natin yung camera app ni Itel S23. So itong smartphone na to, I think hindi siya ganun nagfo-focus when it comes sa camera talaga. Dahil dual camera lang siya. At isa lang yung pinaka-useful dyan, which is yung main camera na 50 megapixels. Pero hindi siya ganun, magbibigyan mo ng justice when it comes sa 50 megapixel Parang naging marketing getup yung 50 megapixel niya mga J-Vlog. At ang maganda dito sa smartphone na to, 50 megapixel na siya. And mamaya magbibigay ako ng photo sample. Malinaw rin naman siya at yung front camera rin nito ay malinaw din. So meron tayong, andun tayo sa photo mode at meron siyang AI mode. So meron tayong Google Lens sa taas. Maraming tayong ganap na icons. Meron tayong timer, flash, AI mode, filters, and settings. So sa settings, dito natin ma-activate yung kanyang watermark. Yung merong phone model sa baba natin mga photos at yung photo quality sinet natin sa high para naman talaga maganda yung kakalabasan ng ating mga photos. So sa video, ang pinakamax sa resolution na ma-offer niya when it comes sa video is Full HD 1080p at 30 frames per second. And meron tayong short video. Okay. Meron tayong portrait for background blur. Super night for low light shot. Sa more naman, marami tayong iba't iba dito. Meron tayong AR shot and Ultra HD. So sa Ultra HD, dito natin magagamit yung full potential ng kanyang 50 megapixels. Meron tayong Pro Mode, Panorama, Time-Lapse, and HDR mode. Tapos, sa front camera naman mga J-Vlog, ayan, hello. So, ayan, sa front camera. Malinaw din naman yung front camera nito. Based dito sa sample natin na yan. Pag maganda yung tama ng ilaw. So, depende sa lighting condition. Maganda yung ma-offer niya when it comes sa front. Meron siyang super night din sa front. All goods yan. Portrait sa front. Nice. And sa video, ang pinakamax sa resolution niya sa front is Full HD 1080p rin at 30 frames per second. So ilan na mga J-Vlog, very basic lang po yung camera app ni Itel S23. Speaker test tayo dito sa Itel S23 at gagamit tayo ng sound level meter at take note na isa lang po ang kanyang speaker which is nandito sa baba. So magpe-play na lang tayo ng vlog ko sa YouTube. Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa mga bagong video. Sa video na to, so nandito tayo natin ngayon sa CFD Gadgets. So XT4 second floor unit sa San City. Sa center mall po sila. So maganda rin may iba-iba po mga mall to. Greenwich, merong V-Mall, ilan ng mga smartphone tapos to. May iba sa CFD Gadgets. So tara natin siya. So mapapansin nyo mga J-Vlog, mataas naman yung na-measure ng ating sound level meter, 96.8 decibels. So sa loudness, okay naman. Hindi lang maganda, to be honest, yung bass quality ng kanyang speaker. So since single speaker siya, hindi ganun kaganda yung bass niya at hindi siya surround. So doon lang naman ako medyo nalungkot sa part na yun. Kaya ako i-rate yung speaker nito, one of the lowest. Yan ang highest ang score ko dito, nasa 7. So first, try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So in fairness, pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So battery test tayo dito sa Itel S23 at maglalaro tayo ng 30 minutes dito. Una natin laruin is Mobile Legends at itong ating settings. HD mode naka-on. Refresh rate natin nasa Super Graphics Ultra na ng outline at shadow at naka full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 41%, 30 minutes. So mga J-Vlog, 30 minutes na, tingnan natin ko ilang battery percent na lang ang natira. So may natira pang 31% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Itel S23. So 10% lang po ang nabawas. So ayan mga ka-J-Vlog, yung full review natin dito sa Itel S23. So to be honest, nagulat ako dito sa smartphone na to. Napaka-solid. Hindi ko alam kung paano nalagay ni Itel lahat yung mga features na yan dito sa smartphone na to ng ganitong kamura lang. Hindi ko ba alam kung nalulugi ba sila dyan. Pero grabe, sobrang thankful din ako of course sa Itel dahil nakapag-offer sila sa atin ng mga smartphones na ganitong presyo
na merong reasonable specification na panigurado matutuwa yung gagamit nitong smartphone na to. So yun mga J-Vlog, definitely magandang i-recommend itong smartphone na to sa inyo kung naghanap kayo ng perfect smartphone na very affordable ngayong Pasko. I-consider nyo na si Itel S23, i-add to cart in. Maganda rin pang regalo to dahil murang-mura lang siya. Pwede siya sa inyo mga chikiting, pwede siya sa inyo mga chikiting or sa inyo na rin for online business, gaming, social media at pag nanonood dahil malaki rin naman ang screen size itong Itel S23. So kung interesado kayo din sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description.